autumn in the Philippines. Ito ang Nara tree ng aking brother. Ayan o. Ngayon ko lang napansin na namumulaklak pala ang Nara tree. I'm so innocent about the Nara tree. Alam naman natin kung gaano katibay ang Nara, di ba? Di ba national tree natin to? This is a Nara tree, guys. At ito ay ang national tree ng Pilipinas. Pambansang kahoy ng Pilipinas. Ayan siya, guys. So, merong Nara tree ang aking kapatid. Ngayon ko lang napansin na namumulaklak pala. Parang autumn siya. Yan o. Ganda, di ba? So beautiful Nara tree. Ang ibang puno na kasama niya, mahogany. Pagising mo ng umaga, paglabas mo ng bahay, makikita mo na yung mga bulaklak ng mga trees. Ang dami niyang bulaklak. Tapos sa early morning, nagsha-shower. Nakikita niyo yung showering siya. Yan. Para ka na rin para ka rin nasa ibang bansa. Parang autumn. Ito ay Nara tree ng aking kapatid next to my house. So, napagtripan ko kunan habang nagsishower siya ng ng kanyang mga bulaklak. Di ba magandang pagmasdan? Nung pagising mo ng umaga, makikita mo mga punong kahoy, tapos may mga bulaklak. Ayan. Nag-iisang Nara tree ito. Pero tingnan nyo naman ang mga bulaklak niya hanggang sa taas. Tapos humahangin. Lumalagpak-lagpak yung kanyang mga bulaklak. At maganda lang siyang tignan, di ba? Parang parang fresh na fresh yung umaga natin. Fresh start in the morning. Nasa probinsya tayo. Full of trees. And then, ang kanyang mga lumagpak na bulaklak. Yan siya, guys. Magandang i-picture. Ayan o. Ang ganda, parang Baguio. Oo. Parang nasa Baguio. Maganda yung marunong ka sa photography, magandang sasabihin kung marunong. Dagdag ko na rin, may mga pato sa paligid, sa silong-silong ng punong kahoy. Yan sila, nanginginain lang. Diba? Masaya pag nakikita-kita mo may mga manok, may mga pato. Ito ang mga pato. Kwak, kwak, kwak. Ikaw naman, parang hindi ko alam yung pato at itik lang yan. Tingnan nyo, ang sarap ng buhay ng mga pato. Pag nakakakita ka ng mga hayop sa paligid, nakakatuwa, diba? Ayan, Hindi ba yung itik ko pala yun? Wala lang, ganun lang sila. Nagpapahinga lang sila, guys. Nangitlog. Ha? Quack, quack, and quack, quack, quack. McDonald's said, quack, 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 quack. Yan. Pag nakita to ng mga chikiting, gustong-gusto nila eh. Dapat din nakikita yung ibang A quack, quack here and a quack, quack there. Alright. It's a quack, quack, quack. McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and in his farm they have the ducks, E-I-E-I-O, and a quack quack there, and a quack quack here, quack quack there, quack quack here, quack quack everywhere. Oh, McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Ito naman mga itik. Ayan, gumagala-gala din sila. Hindi sila nakakulong. Ganon dito makikita mo mga manok, mga pato, mga itik. Hindi sila nakakulong at gumagala-gala lang sila the whole day. Tapos binibigyan-bigyan lang sila ng mga extra food, buhay na sila. Pagkahapon na, kung saan-saan na lang sila sumisilong, pag nangingitlog na sila, ginagawa na lang sila ng itlogan. Pero karamihan dito, ganyan lang sila, gumagala-gala lang sila. O diba? Mga self-supporting ang mga dito, hayop sa namin, sa paligid namin. Yan, may panabong pa may manok pa. Ayan. So, yan ang aking nakita ngayong umagang. Tapos meron pang gripo. So, yung gripo yan ginagamit nila sa pagdidilig ng halaman, paghugas. Minsan nakikita ko naglalaba din sila dyan. Hinugasan nila yung mga kaldero, mga plato, para tipid sa nawasa, di ba?
Kasi noon, ganyan ang gamit namin eh. Mga bata pa kami hanggang sa nagdalaga ako. Ang ginagamit namin, gripo. Ayan o, kung umiinom kami, ganyan lang. Wala nang baso-baso, umiinom na lang kami ng ganyan. At malinis naman yung tubig na nanggagaling sa gripo noon. Ewan ko lang ngayon dahil sa dami na nga ng tao sa paligid natin. So, ganyan kapayak ang buhay sa probinsya. Yung iba hindi na nakikita yung ganong uri ng gripo. So, ayan guys, masayang buhay sa probinsya, payak pero malayo sa gulo, malayo sa ingay, malayo sa stress. Mas gusto ko ng ganitong buhay, basta may pagkain sa pagkainan at masaya ang pamilya.